Malaki raw ang tsansang 2 o 3 ang nasa likod ng pagmasaker sa 5 magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan. Ipinunto ni Chief Superintendent Aaron Aquino na direktor ng Police Regional Office 3 na hindi man lang nakasigaw ang mga biktima ng mga oras na isinasagawa ang krimen. Gayunman anya, posible rin daw na kaya itong gawin mag-isa ni Ibanez dahil bata pa ito at mga babae at bata naman ang mga biktima. Patuloy ang investigasyon kina alias Ingo at alias Tony, ang mga kasama umano ni Ibanez sa inuman at sa paggamit ng droga. Ayon pa kay Aquino, kasama ni Ibanez sa bahay si alias Ingo. Samantala, ipinaliwanag ng Public Attorney's Office kung bakit nila tinanggihang maging kliyente si Ibanez. Ayon kay PAO Chief Attorney Persida Acosta, magiging conflict of interest ito dahil nauna na nilang naging kliyente ang padre de pamilya ng mga biktima na si Dexter Carlos. First come, first serve daw ang serbisyo ng PAO. Ayon din kay Acosta, hindi kailangan ni Ibanez ang PAO dahil may private lawyer na raw ito. Panawagan naman ng namatayang padre de pamilya kay Pangulong Duterte, tulungan siyang makamit ang hustisya. Ang hiling ko lang, mabigyan ng tamang hustisya kung sino man yung may gawa. Dapat lahat maparusahan. Gusto ko hindi lang parusa, gusto ko nga kung ma-proven yung death penalty, sila yung unang masampulan sa death penalty. Yun lang yung request ko sa mahal na Pangulo.